At ngayong umagang ito, meron po tayong isang kwento na pag-uusapan hango po dito sa kwento ng isang babae po na 12 taon nang dinurugo. Nung marinig ko itong mensaheng ito at nung binasa ko ito, meron pong naibigay, meron pong na-download, no, na mga kapahayagan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito at minsan pa ang iyong mga salita, patuloy po namin na pag-uusapan ngayong umagang ito, maging lakas po namin ito sa panahon ng panghihina, maging pagkain po ito, Panginoon, ng aming kaluluwa at maging kagalingan po ito para po sa may mga karamdaman. Gamitin niyo lamang po ako na instrumento upang maihayag ang iyong mga salita ngayong umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At siguro basahin po muna natin itong kwento ng isang babae po na 12 taon nang dinurugo. Imagine niyo po yung ganong kalagayan, no po? Okay, simulan ko po dito po sa aklat po ng Lucas, sa Luke chapter 8, verses 46 hanggang 48. Siguro simulan na lang natin hanggang 43. Okay, 43. At sabi po dito, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Imagine, no? Isang babae na dinurugo ng 12 taon na at hindi mapagaling ninuman. Marami nang napuntahan siguro ito na mamahaling ospital, mamahaling mga pagamutan, pero hindi siya gumaling. Tuloy natin. Naubos na ang kanyang kayamanan, ang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. Kaya alam niyo po, ang sakit, wala po itong pinipiling tao. Na kapag may sakit kami kasi mahirap kami. Pero napansin ko lang, pagka ibang level, no? Ibang level. Pagka yung mayaman, minsan ganito kinakategorize sa mga tao. Minsan merong sakit na pangmahirap, merong sakit na pangmayaman, pero pantay-pantay po ang tao na pwedeng dumating ang sakit at karamdaman. Mag-survey lang. Sino po rito hindi pa nagkakasakit? Taas ang kamay. Wala pa. Lahat tayo, no? Okay, andar tayo. Sabi po rito, naubos ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito, noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Alam nyo, meron palang solusyon sa isang napakalaking problema ng babaeng ito. Amen? Sino po rito merong problema sa buhay? Taas ang kamay. Marami po tayong kinakaharap na problema. Minsan, ang magulang, ang mag-asawa, ang pinoproblema nila kung paano ang pambayad ng tuition ng kanilang mga anak. Tama po ba yun? Minsan, yung problema, yung pangrenta ng mga tinitirahan po natin. Pastor, paano niyo po nasabi yun? Dahil nag-experience din po namin yun. Dahil magulang din po kami. Minsan talagang ganon. Ang problema ng magulang, minsan yung anak. Ang problema, minsan ng anak, yung magulang. No? Ano bang problema mo? Problema ko po yung magulang ko eh. No? Minsan ang problema ng mga guro, mga teacher, ay yung kanilang mga estudyante. Ang problema minsan ng gobyerno natin ay mismong mga mamamayan. Naobserbahan niyo po ba na
may mga lugar dito sa Metro Manila, may nakalagay, bawal magtapon ng basura. May nakita po ba kayong ganon? Pero, ano meron doon? Basura. Minsan, napakarami pa nga eh. Nakalagay doon, bawal umihi dito. Kung saan may nakalagay na bawal umihi dito, yun yung lugar na napakapanghi. No? Pasintabi po doon sa mga nagtatanghalian. Pero, ganun po talaga yon. At doon sa napakalaking problema ng babaeng ito, 12 taon nang dinurugo, meron palang solution. Sabihin mo, solution. At yan po ay si Jesus. Sabi niya, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito, noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. 45. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko nang walang umamin? Sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. 46. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko, naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. 47. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa. Ito po yung mga kapatid, no? Ito po yung isang biblical principle. Sabi po rito, nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa. Anong ginawa ng babae? Yung paghawak sa laylayan ng damit ni Jesus. At dito ay hindi pa siya umaamin. Dahil nagtatanong si Jesus, sino ang humawak sa aking damit? Kasi naramdaman ko may lumabas na kapangyarihan. At dito ay hindi pa umaamin yung babae na 12 taon nang dinurugo, nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa. Ito po yung isang biblical principle na hindi natin pwedeng baliin, na kung saan kung merong bagay na ililihim mo sa buhay mo ay hindi yun mananatiling lihim. Darating ang panahon na ito ay mabubunyag. Yes, amen? Kaya nga, mas maganda po na ikaw na mismo ang mag-expose sa Lord. Kasi kapag si Lord ang nag-expose sa'yo, nakakahiya. Amen po ba? Okay, tuloy tayo. Sabi po rito, siya'y nanginginig, 47, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa pana ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. 48, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, makakauwi ka na. Amen? Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Alam nyo, itong babaeng 12 taon nang dinurugo, isang napakalaking problema sa kanyang buhay, pero nagkaroon ng solution. Anong solution? Naubos pa nga yung kanyang kabuhayan, yung kanyang pera, pero ang solution pala ay nagmula kay Jesus. Amen? Kaya, ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay meron ako nakitang 3 bagay dito at ito ay merong pamagat na 4 na letra na kung saan ito ay salitang more. Pwede ba sabihin mo more? More. At alam nyo, natural po sa tao, sino po rito mga namamalengke? Taas ang kamay. Namamalengke. Parang dito marami namamalengke, tas dito 3 lang eh. Sino rito tumatawad? Nung nagkaroon kami ng retreat doon sa Baguio, meron po dong isang writer ng meron siyang libro na ipinopromote. Amerikano po ito. Nakalimutan ko ang pangalan. At meron siyang libro na ipinopromote. Siyempre, hindi yung libre.
may bayad yun. Ang halaga ng libro na yon ay nasa mga kulang-kulang 300, mga ganun. At tinanong niya, lahat ba rito na nandito ay Pilipino? Sabi niya, lahat ba rito na nandito ay Pilipino? At sumagot, opo, mga Pilipino po kami. Tapos ang sabi niya, kasi ang mga Pilipino mahilig sa tawad. Mahilig daw sa tawad. No? Kaya minsan kahit nakalagay na doon, no, kamatis, no, 50 pesos, 1 kilo, tapat na. Tapos, pwede bang 30 na lang, no? Nakalagay nga doon, tapat na eh. Natural po sa atin na gusto natin yung more, no? Di ba, pagka bumili ka, anong sinasabi mo? Dagdagan nyo naman, no? Di ba, sino po ang umiirit ng ganon? Di ba, bumili ka ng tilapia. Kami, pag bumibili kami ng tilapia, tumpukan. Tumpukan yon. At siguro, ang 100 pesos, kapag ka nakachempo kami na Ate Rachel, siguro ang tumpok nun, mga 10 piraso hanggang 11 piraso na tilapia. Kaya marami, no? At kapag ka babayaran na, ako ang nagsabi eh. Sabi ko, ate, wala man dagdag yan. At minsan, kumuha pa siya ng 2 piraso doon sa isang tumpok at nilagay doon sa amin. Kaya, tayo po, di ba, gusto natin more, di ba, more. Pero, alam niyo po ba, na kapag minsan merong more, merong dagdag na nagagalit yung tao. Gusto niyo po malaman? Merong dagdag na kung saan ayaw ng tao. Ano po yun? Ano po yun? Minsan may pumara ng jeep, sabi niya, para! Nilagpas siya ng kalahating kilometro. At sabi ng pasahero, bakit naman nilagpas ninyo? Sobra-sobra na to. Di ba? Yun yung isang bagay na minsan nakagalit yung tao. Sabi rin siguro ng driver, dinagdagan ko na nga nagalit ka pa. More. Kaya ngayong umagang ito, mag-share po ako ng 3 bagay na nakita ko doon sa 12 taon ng dinurugo na babae na kung ano po yung kanyang ginawa, kung bakit siya po ay nakaranas ng himala ng Panginoon. Amen? At ito po ay 3 bagay. Gusto ko munang bigyan ng kahulugan yung word na importance o yung kahalagahan. Sabi po rito, the importance, having great effect or influence. Yun po yung ibig sabihin ng importance. Ibig sabihin, having great effect or influence. Kapag ka nagkaroon, yan, sa buhay mo, ibig sabihin, yan ay mahalaga. At nakakita po ako ng 3 mahalagang bagay dito sa babaeng ito na kung saan nakaranas siya ng himala ng Panginoon. Sino po rito handa na? 3 bagay po ito. Una po, balikan po natin yung ating binasa. Balikan po natin. Verse 44. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Ano daw po yung ginawa ng babae? Lumapit kay Jesus. Ano daw po ang ginawa? Hinawakan ang laylayan ng damit. Mga kapatid, number 1, ito po ay nagsisimbolo na siya po ay nagkaroon ng connection. Amen? Number 1, the importance of more connection sa ating Panginoon. Ano po ba ang nagagawa po sa buhay po natin kapag tayo po ay nagkaroon pa ng more connection sa ating Panginoon? Alam niyo po, nakatulad po ng isang pastol at ng relationship ng pastol at ng tupa. Ang sabi po rito,
na kung saan ang pastol ay inaakay niya yung kanyang mga tupa doon sa mainam na pastulan. At katulad din po ng pastol, nais niya na yung kanyang mga tupa ay magkaroon ng kapayapaan. John 14:27, sabi po rito, I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. Ano daw po yung regalo na yon, gift na yon? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. Yun daw pong kapayapaan na iniregalo sa atin ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Yesus ay hindi maibibigay ng mundong ito. So, don't be troubled or afraid. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sabi ni Jesus, mga kapatid, the importance of more connection, amen, ay katulad po ng connection ng tupa at ng pastol connected with our shepherd na kung saan merong kapayapaan. Amen? Kapag connected tayo sa ating shepherd. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Amen? Makakaranas ka ng kapayapaan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Minsan may nakausap ako na may sakit. Nabagsakan yung kanyang itong kanang paa niya ng scaffoldings. At sabi niya, una, hindi niya maigalaw ito. At nung nakausap ko, sabi niya, meron pa hubang pag-asa ito na gumaling ito. Ang sabi ko sa kanya, basta't meron kang connection sa ating manggagamot, ikaw ay gagaling. Amen? Kaya nga, ito po yung pangalawang bagay, connected with the healer. Sino po rito may sakit ngayong umagang ito? Taas ang kamay. Amen? Kung nandito ka ngayong umagang ito, sinasabi mo, Pastor, may nag-diagnose po sa akin na isang sakit. Pastor, nag-undergo po ako ngayon ng therapy. Tandaan po natin, kapag ka ikaw o kaya yung mahal mo sa buhay na nasa tahanan ngayon, ay merong karamdaman, tandaan mo, hanggat merong kang connection sa healer, tayo po ay makakaranas ng kagalingan. Amen? At sabi rito sa Mark 2:17, sabi po rito, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Kaya nga, di ba, pagka ang tao walang sakit, hindi nagpapa-check up. Tama po ba? Sino po ba rito nagpapa-check up na, Doc, pa-check up po ako, bakit? Wala po akong sakit eh. Wala ka pala sakit eh, ba't nandito ka? No. Yung tao na nagpapa-check up dahil minsan nalaman niya na meron siyang sakit. At ano po nangyari? Dahil malala na yung sakit, minsan hindi na magawa ng paraan ng doktor. Amen? Remedyo na lang. Pero tandaan po natin, wala pong sakit, wala pong karamdaman na hindi po kayang pagalingin si Jesus. Amen? Amen po ba? Ulitin ko po. Wala pong sakit, wala pong karamdaman na hindi po kayang pagalingin si Jesus. Amen? Hallelujah. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ang sakit sa bulsa ba kayang pagalingin ni Jesus? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, lagi mong ideklara, God will provide. Amen? God will provide. Mag-pause lang tayo ng 1 minuto, no? Katahimikan lang 1 minuto. Pwede ka bang pumikit 1 minuto lang? At isipin mo yung pangailangan mo. Isipin mo yung bagay na haharapin mo itong mga susunod na araw, susunod na buwan. Amen. Na parang sa tingin mo, paano mangyayari ito? Hallelujah, kapatid.
God will provide. Pwede mo bang ideklara? Ngayong umagang ito, at the count of 3, sasabihin natin, God will provide. 1, 2, 3. God will provide. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. The importance of more connection. Ang babae na 12 taon nang dinurugo, ang solution pala ay nagkaroon siya ng connection kay Jesus sa pamagitan ng paghawak niya sa laylayan ng kanyang damit at siya po ay gumaling. At alam niyo po, kapag tayo po ay connected sa puno, sabi sa Bible, sa John 15 verse 5, sabi po rito, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ito po ang isang the best na example ng isang relationship. Puno at sanga. Sabi po rito, ang nananatili at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? Mga kapatid, ito po yung isa pang biblical principle na kahit gaano ka kahusay, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka lahat na ng masteral ay na-master mo, no? Kaya ang tawag sa iyo master. Pero kapag ka ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang magagawa. Amen? Sapagkat ang katalinuhan at karunungan ng tao sa mundong ito ay kamangmangan lamang sa ating Panginoon. Kaya nga, kailangan more connection, the importance of more connection, dapat tayo po ay connected with the vine. Bakit po? Doon sa puno. Dahil magkakaroon po ng fruitful life. Amen? At sino po rito dumating na sa buhay niya, yung parang naranasan niya dati o mga nagdaang panahon, yung parang nawawalan ka na ng pag-asa. Be honest. Be honest, no? Yung dumating sa buhay mo na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Pero tandaan mo, kapatid, hanggat ikaw ay connected doon sa source of hope, merong pag-asa. Amen? Merong pag-asa. Para sa tao po na sabihin natin, wala nang, hindi na magbabago ang tao na yan, masama ang tao na yan, tandaan po natin, hanggat merong connection tayo sa Diyos, pwedeng magbago ang isang tao. Amen. Hallelujah. Naalala ko yung isang kwento, ang sabi ng isang nanay, gusto ko yung anak ko makakilala sa Panginoon, mapalapit sa Diyos. Ano po nangyari? Yun ang kanyang pinapanalangin. Ano nangyari? Yung anak niya nakulong. Sabi ng babae, Lord, bakit naman ganon? Ang pinapanalangin ko sa anak ko, mas mapalapit sa inyo, makilala kayo, bakit nakulong siya? Siyempre, sa kulungan, meron na po ba nakaranas na makulong dito? Taas ang kamay. Wala naman pong mga pulis dito ngayon. Hindi po kayo dadamputin, no? Wala din mga NBI dito ngayon, hindi kayo dadamputin, no? At mahirap ang sitwasyon na nakakulong. At alam niyo po, na habang ang anak ngayon ay nandun sa kulungan, siya po ay nabahaginan ng salita ng Panginoon. Amen? At ang kabataan na yon, hanggang sa paglaki niya, siya po ay naging lingkod ng Panginoon. Amen? Kaya minsan, yung plano ng Diyos, hindi po natin maunawaan. Minsan sa picture, tingin natin pangit. Pero si Lord, meron palang magandang plano sa buhay po natin. Pwede bang tapikin mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, may magandang plano sa iyo ang Diyos. Amen? More. At ang unang bagay po, the more
amen, ay the importance of more connection. Number 2. Okay, andar tayo. Dito po sa kwentong ito, sabi ni Jesus sa verse 48, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Number 2, the importance of more faith. Sino po rito kapag nakaranas ng problema, minsan nababawasan yung pananampalataya? Amen po ba? Sino po rito, minsan, alam nyo, kapag nagdanas ka ng problema, nabawasan yung pananampalataya mo, kapag nadaig ka ng problema, ikaw ay manghihina. Tama o mali? Amen? At tuluyan na ikaw ay malalayo sa Panginoon. The importance of more faith. At alam niyo po, ang babaeng ito na 12 taong dinurugo, ang sabi rito, nakipagsiksikan. Imagine ninyo, 12 taon ng dinurugo, merong kayang lakas ito na makipagbalyahan, merong kayang sapat ito na lakas para makalapit kay Jesus, pero maaring ini-imagine ko ito, maaring pagapang ito na lumalapit sa mga parallel na na kwento sa Mark 5:26-27, sabi ron, hirap na siya sa sakit na yon. Minsan, may mga sitwasyon po sa buhay po natin na sinasabi po natin, hirap na ako. Kung sinasabi mo sa buhay mo, hirap na ako, yung babaeng ito na 12 taon ng dinurugo, yun din po ang kanyang sinabi. Sabi niya, hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling sa halip na lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. 27, Mark chapter 5, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Alam niyo po, yung pananampalataya. Amen? Yun po yung pananampalataya. Alam niyo, dumating po sa point na sa buhay po namin, ang pamasahe namin ay una, kumpleto. Pang-3 tao, pang-4 na tao. Sumunod na mga linggo, pamasahe namin pang-2 tao na lang. At sumunod na mga linggo, pang-1 tao na lang. So, ibig sabihin, para sa akin na lang yun. At dumating ang pagkakataon na wala nang maski pang 1 tao. Wala na. As in 0. Pero kailangan nating humakbang sa pananampalataya na kung saan yun yung mga panahon na ako ay naglakad mula doon sa bahay namin papunta dito sa Sampaloc. At sa tuwing maalala ko po yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung yun ang ginamit ng Diyos para magpatuloy ako sa pananampalataya, kailangan natin na magpatuloy sa ating pananampalataya. Amen? Pwede bang titigan mo yung katabi mo, yung nasa likuran mo, sabihin mo sa kanya, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. The importance of more faith. Kailangan, katulad nung babaeng 12 taon ng dinurugo, kailangan po natin humakbang sa pananampalataya. Hallelujah. Kailangan po natin na sa buhay po natin magkaroon tayo ng fearless faith. Ano po yung fearless faith? Yung hindi mo alintana na ikaw ay nakikipagsiksikan gaya ng 12 taon ng dinurugo na babaeng ito. Mahalaga po ang pananampalataya. Merong isang kwento
Sino po rito gusto ng kwento? Parang tatatlo lang yung nag-amen. Ngayon, nadagdagan na ng 5. Makikiusap po ako na ang kwentong ito ay wag pong lalabas. Dito lang po ito. Nangangako po ba kayo? Sino po rito nangangako? Sige, taas mo yung kamay mo. No? Okay, nangangako po ako. Atin-atin lang ito. Merong isang kwento ng isang tao. Nagkaroon siya ng napakalaking problema. At nilapitan niya, una po, yung kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sabi niya, brother, sister, may problema ako. Kaya mo ba akong tulungan? Tulungan mo ako. Ang sabi ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, pasensya ka na dahil may problema din kami. Sumunod na nilapitan niya ay yung kanyang mga best friend. At sabi niya, best friend, meron akong napakalaking problema, baka matulungan mo ako. Pero sabi ng kanyang best friend, pasensya ka na dahil hindi kita matutulungan. Pangatlong nilapitan niya ang kanyang mga pamilya. Sabi niya, uncle, auntie, lolo, lola, meron akong napakalaking problema at sana po matulungan niyo po ako. Pero, ang sabi nila, pasensya ka na dahil marami rin kaming problema. At alam nyo, sa lahat ng nilapitan na yon, parang discouraged na siya. Pero, meron siyang isang nilapitan. At sabi niya, matutulungan mo ba ako sa problema ko? Meron ako napakalaking problema. At sabi ng kanyang kinausap na yon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kasama mo ako palagi. Ano po yon? Yung kanyang pananampalataya. Amen? Yung kanyang pananampalataya, alam nyo, sa mundong ito, maaring hindi man tayo matulungan ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kasama natin sa trabaho, pero merong isa na hindi ka iiwanan. Ano po yun? Ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya nga po, mahalaga po, yung more faith. Pwede ba sabihin mo, more faith sa buhay ko? Amen? Okay, nakakadalawa na tayo. Una po, the importance of more connection. Kaya nga more. Pangalawa, the importance of more faith. At ang pangatlo po at panghuli, dahil naramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan, sabi niya, sino ang humawak sa laylayan ng aking damit? At dito sa pagkakataong ito, 47, Luke chapter 8, nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus. Ibig mo sabihin, ikinonfess niya. Sabi niya, ako po yung humawak sa damit ni Jesus. Number 3, the importance of more confession. Amen? Confession. At ang sabi ng Bible, sino po rito nakakagawa ng kasalanan? Taas ang kamay. Sino po rito hindi nakakagawa ng kasalanan? Huwag na magtaas ng kamay. Lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. Kasalanang sinasadya, kasalanang paulit-ulit, kasalanan na kahit alam mo ng mali, pero talagang
papasukin mo pa rin, no? Kahit na alam mo ng one way, no? Pinasok mo pa rin. Pero, alam niyo po, ito po yung mabuting balita na kung ipapahayag natin ang mga kamalian at kasalanan po natin na ating nagagawa, ang Diyos ay tapat na tayo po ay patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga, mga kapatid, we need to confess our sins. Kapag may nagawa ka na kasalanan, confess it to God. At alam niyo po, meron pang isang bagay na sabi po rito sa James 5:16, subalit, NIV, therefore confess your sins to each other and pray for each other. Amen? Mahalaga po na sa bawat isa po sa atin, na isi-share din po natin yung bagay. Halimbawa, may nagawa tayong mali para tayo po ay maipanalangin. At makahingi din ng kapatawaran sa ating Panginoon. More, the importance of more confession. Amen? Nakuha po ba natin yung tatlong bagay? Ano po ulit? Yung tatlong more ngayong umagang ito, the importance of more connection, the importance of more faith, and the importance of more confession. Tayo po tayong lahat ngayong umagang ito.